Hello, Bangkok, Thailand for the fourth time, Char. So, eto na nga sa lahat ng nagtatanong kung magkano yung nagagastos namin sa travel namin at saan kami nag-book ay sasagutin ko na yung mga katanungan. Siyempre, simulan natin ang gastos mula sa pag-alis natin sa bahay sa Tongchong patungong airport. So, we booked via Grab and nagbayad kami ng $90. First tip for travelers. If you have travel plans, try to book flights as early as you can, like 3 months or 4 months ahead kasi mas mura ang ticket. I booked our flight from Hong Kong to Bangkok sa Agoda for only 1,207.97. Dalawa na kami. Hong Kong Airlines yung sinakyan namin and our flight was 7:55 ng umaga. Napunta nga ako sa window seat pero sad to say, ito yung view ko sa window seat ko. May mga scratches ang window. Finally arrived Bangkok, Thailand after 3 hours of flight, and after namin sa immigration ay dumiretso na kami sa pagkuha ng SIM card na binook namin sa Klook for only 48 Hong Kong dollars, good for 10 days na yun. Pagkatapos ay nagpapalit na rin kami ng pera sa Super Rich na located pa rin sa Suvarnabhumi Airport. Malapit yun sa Airport Rail Link. Para sa akin sila yung may pinakamagandang palitan ng pera sa airport pa lang at kahit sa city. After that, bumili na kami ng ticket kasi magti-train kami from Suvarnabhumi Airport going to the city kasi yung hotel namin ay sa Khao San Road. So, bababa kami ng Payatay and it only cost us 90 baht. Dalawa na kami noon. Mas cheaper siya kaysa sa magbubuk tayo ng Grab na maghahalaga siya ng about 300 to 400 baht papunta doon sa hotel. First time namin nag-train going to the city kasi nung last year napunta namin ng Bangkok ay umasa kami sa Grab car. So for now, trinay namin ng mag-travel as a local, trinay namin ang train, itry namin ang tuk-tuk, itry namin lahat na pwede namin masakyan kung saan kami makakalis. It's 30 minutes travel from airport to the city, kaya nung nakarating kami ng Payatay ay gutom na kami. So ayun, kumain muna kami sa A Taste of Siam and in-order namin yung mga na-miss naming Thai foods. And finally, we arrived at the hotel. By the way, from Payatay ay nag-book ako ng Grab car and nagbayad ako ng 120 baht going to the hotel. We are at D&D in Khao San and nabook ko yung 3 nights for only 578.13 Hong Kong dollars. Okay na yung hotel para sa mga hindi maaarte. Maluwang yung room, maluwang yung CR, maluwang yung bed. Good for 2. They provide 2 drinking water bottle every day and the hotel asks for a deposit of 500 Thai baht na makukuha mo rin naman upon checkout. Nagpahinga lang kami ng mga 2 hours kasi ang aga pa ng flight namin para may energy kami para sa next activity namin. And yes, after 2 hours, ito nakasakay na kami sa tuk-tuk going to Samyup MTR from Khao San Road kasi pupunta kami ng Jude Fairs Night Market. Nagbayad kami ng 100 Thai baht para sa tuk-tuk. At ito nga ang binalikan namin dito sa Jude Fairs Night Market, ang Volcano Pork Ribs. Natakam kami last year, kaya binalikan talaga namin to. Medyo napadami nga lang ang sili sa order namin this time. Hindi katulad nung last year na hindi naman ganun kaanghang. Pero, pinenjoy pa rin namin ang pork ribs. It cost 380 Thai baht and napakasarap. Nag-order din kami ng mango smoothie, coconut smoothie, and 2 cups of rice. After namin mag-dinner ng Lingzap, ay nag-ikot-ikot na kami at napunta nga kami dito sa nagtitinda ng dancing shrimp salad and we have tried it. For the first time, ayaw na muna ni baby pero ako gusto ko talaga siyang itry. Parang katulad na lang sa probinsya nung kumakain ako ng kinilaw na hipon. Ito nga lang is yung maliliit talaga and gumagalaw-galaw pa siya sa loob ng bibig pero masarap siya. Hindi lang namin pinaalagyan ng maanghang kasi parang napuno na kami sa kaanghangan doon pa lang sa Lingzam na in-order namin na pork ribs. Next, exotic foods? No. Hindi ko kinaya. Hindi ko kayang itry talaga. Maybe next time? Next time? At ito na nga, pabalik na kami sa hotel and sumakay kami ng MTR at tuk-tuk ulit kasi mas madali siya for only 100 Thai baht. And yes, this is Khao San Road. Ganito ang setup nila. Buhay na buhay sila from 5 p.m. until 5 a.m. At yung hotel namin ay nandyan talaga sa Khao San Road. Kaya dinig na dinig mo talaga yung ingay. Para sa mga party goers, it's fine. Pero sa gusto talagang magpahinga, ay huwag kayong magbubuk ng hotel near Khao San Road kasi hindi talaga kayo makakatulog. We had 2 bottles of beers bago kami umakyat ng hotel
para maganda ang tulog. And naadaanan namin tong pad thai, kaya nag-order kami ulit kasi it's only 40 Thai baht. Ang mura lang. Nag-order kami ulit, tapos dinala namin sa taas para midnight snack. Midnight snack! Grabe! As in, food trip talagang ginawa namin. That's all for our day 1 in Bangkok. And we'll see you for our next vlog, yung day 2 natin sa Bangkok. Maraming salamat. Bye!